Magandang umaga, ako si Rizalea M. Rivera at ang subject na ituturo ko ay EPP Agriculture sa Baitang 4 at 5. So, bago tayo magumpisa sa ating talakayan, nais ko munang tawagin si Crazel Ann para magbigay ng isang panalangin. Crazel Ann? Magandang umaga mga bata! Makakaupo na kayo. Sino ang lumiban sa klase? Mahusay kung wala. Mga bata, naaalala niyo pa ba ang ating nakaraang tinalakay? Mahusay kung ganon. Ano ang ating pinag-aralan sa Baitang 4? Christian? Tama, tungkol ito sa paraan ng pagtatanim ng halamang ornamental. Ano ang dalawang paraan nito? Sheila May. Mahusay. Ito ay ang tuwiran at di tuwiran. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Christine. Mahusay. Ano naman ang ating pinag-aralan sa Baitang 5? Sheila May. Tama, tungkol ito sa paglikha ng knowledge product. Ano naman ang ibig sabihin ng poster o slogan? Renilda. Salamat! Mahusay mga bata! Kayo nga ay nakinig sa ating nakaraang talakayan. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong pag-aaralan, nais nyo bang maglaro mga bata? Mahusay kung ganon. Mayroon akong dalawang inihandang mga laro. Ito ay para sa grade 4 at para sa grade 5. Babasahin ko ang panuto ng bawat laro. Para sa Baitang 4, igugrupo ang klase sa dalawa at ang dalawang grupo ay kailangang magunahan sa panghuhula kung ano-ano ang mga pangalan ng mga halaman na aking ipapakita. Ang grupong may pinakamaraming tamang sagot ang nahulaan siyang mananalo at mabibigyan ng premyo. Ang gagawin ng Baitang 4 ay huhulaan kung anong mga pangalan ng mga halaman ang aking ipapakita. Kailangan ninyong magunahan upang kayo ay manalo at mabibigyan ng premyo. Ang group 1 natin ay ang row 1 at ang group 2 naman ay ang row 2. Maliwanag ba mga bata? Mahusay kung ganon. Para naman sa Baitang 5, hahatiin ang klase sa dalawang grupo at ang bawat grupo ay kailangang magunahan sa panghuhula ng mga kasagutan sa tatlong katanungan na aking inihanda. Ang grupong may pinakamaraming sagot ang siyang mananalo at mabibigyan din ng papremyo. Ang group 1 ay ang row 2, ang group 1 ay ang row 1 at ang group 2 ay ang row 2. So, ang laro na gagawin ng Baitang 5 ay huhulaan nila kung ano-anong gulay ang mga nasa katanungan na aking itatanong. Maliwanag ba? Mahusay kung ganon. Unahin natin ang laro ng grade 4. Ano sa tingin nyo ang halamang ito? Group 2. Tama, ito ay ilang-ilang. Ikalawang larawan. Group 1. Tama, ito ay sampagita. Ikatlong larawan. Group 1. Tama, ito ay santan. Pang-apat na larawan. Group 2. Tama, ito ay Vietnam rose. Meron na kayong tigda 2 puntos. At sa panghuling larawan, malalaman natin kung sino sa inyo ang mananalo. Panglimang larawan. Group 1. Tama, ito ay bougainvillea. Ang panalo sa palarong ito ay ang Group 1 ng Baitang 4. Ngayon naman, ay dadako tayo sa palaro ng Grade 5. Unang katanungan. Magbigay ng gulay na nasa bahay kubo. Group 2.
Salamat. Mayroong gulay. Ang gulay na isinagot nyo ay mayroong 5. 5 tama. Ano naman sa group 1? Salamat. Mayroon kayong isinagot na 7 gulay. Kaya ang panalo sa larong ito sa unang katanungan ay ang group 1. Ikalawang katanungan. Magbigay ng gulay na nasa pakbet. Group 1. Salamat. Mayroon kayong gulay na isinagot. Gulay na 3. Ano naman sa group 2? Salamat. Mayroon kayong 5 gulay na naisagot. Kaya ang panalo sa ikalawang katanungan ay ang group 2. Sa panghuling katanungan, malalaman natin kung sino sa inyo ang mananalo. Magbigay ng gulay na nasa kare-kare. Group 2. Salamat. May 3 gulay kayong nahulaan. Group 1. Tama. Meron kayong 5 gulay na naisagot. Kaya ang panalo sa larong ito ay ang group 1 ng grade 5. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili, mga bata. Mahusay. Mga bata, ang larong ating ginawa ay konektado sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Bago tayo mag-umpisa, nais ko munang sabihin ang mga rules na dapat ninyong gawin. Una, kapag nagsasalita si teacher, kailangan ninyong makinig. Ikalawa, huwag makikipag-away at makikipagkwentuhan sa katabi. Ikatlo, kung mayroong katanungan o sasabihin, magtaas lamang ng kamay. Maliwanag ba? Mahusay. Ang una kong tatalakayin ay ang aralin ng grade 4. Kaya magbibigay muna ako ng kopya sa mga baitang 5 para mapag-aralan nila ang aming tatalakayin mamaya. Maliwanag ba, grade 5? Mahusay kung ganon. Rinilda, ipasa mo itong mga kopya sa mga kaklase mo. Maraming salamat. Grade 5, magbasa muna kayo habang ako ay nagtuturo sa baitang 4. Maliwanag ba? Mahusay kung ganon. Ang ating pag-aaralan sa baitang 4 ay ang pagtatanim ng halamang ornamental. Ang paghahalaman ay isang sining na nagpapaayos na pag-aayos at pagtatanim ng mga halaman tulad ng ornamental, gulay, punong kahoy, punong namumunga, halamang gamot. Ang iba't ibang uri ng halaman ay gaya ng budding of vines, palumpon o shrubs, herbs, bulb, sucker, runner at rhizomes. Ang mga halaman o punong ornamental ay itinatanim upang magbigay ganda sa mga tahanan, paaralan, parke at sa pamayanan, lalo na kung ang mga ito ay mayayabong, makukulay at maayos ang pagkakatanim. Ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng halamang ornamental ay inaangkop sa lugar, uri ng lupa, sukat na maaaring taniman sa tahanan o pamayanan. Dapat ding malaman ang pamamaraan ng pag-aalaga ng pananim upang lalo pang gumanda ang kanilang paglaki. May mga makabagong pamamaraan na ngayon sa pagtatanim ng mga halamang ornamental. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik gaya ng survey ay malalaman natin ang mga impormasyon sa pagpapatubo ng halaman. May halamang ornamental na lumalaki ng mataas at may mababa lang. May mga halaman na madaling alagaan. Mayroon ding mahirap alagaan. May nabubuhay naman sa tubig at mayroon ding nangangailangan ng sikat ng araw. Ang iba naman ay nabubuhay sa hindi gaanong nasisikatan ng araw. May mga halamang ornamental na nabubuhay sa tubig gaya ng corn plant at water lily. Ang santan at bougainvillea naman ay nangangailangan ng sikat ng araw at ang orchids at tulips ay hindi gaanong pinasisikatan sa araw. Kayo ba mga bata, mayroon ba kayong mga halamang ornamental? Ano ito, Christian? Wow, napakaganda naman! Paano ang iyong paraan sa pagtatanim nito? Salamat!
ang pamamaraan mo sa pag-aalaga nito? Maraming salamat. Ano naman sa'yo, Sheila? Salamat. Paano naman ang pamamaraan mo sa pag-aalaga nito? Mahusay. Paano naman ang paraan ng pagtatanim mo nito? Magaling. Ano naman sa'yo, Christine? Salamat. Paano ang paraan mo ng pag-aalaga nito? Salamat. Paano naman ang paraan ng pagtatanim mo nito? Maraming salamat. May iba't ibang uri ng halaman. Ito ay ang... Sino ang nais magbasa? Christian. Basahin mo ang una. Maraming salamat. Ito ang halimbawa ng fire tree. Ito naman ang ilang-ilang at ito naman ang adelpha. Ikalawa, sino ang nais magbasa? Christine. Salamat. Ito naman ang halimbawa ng cosmos. Ito naman ang xenia. At ito naman ang snake plant. Ikatlo, sino ang nais bumasa? Sheila May. Salamat. Ito naman ang halimbawa ng gumamela, santan at ang rosas. Saglit lamang mga bata, ikakabit ko ang susunod. Sino ang nais bumasa sa pang-apat na uri ng halaman? Melanie. Maraming salamat. Ito ang halimbawa ng Cadena de Amor, Bougainvillea, Yellow Bell at Niyog-Yugan. Panglima, sinong nais bumasa? Razel Ann. Salamat. Ito naman ang larawan ng saging, peace lily, birds of paradise at abaca. Pang-anim. Sinong nais bumasa? Antoinette. Salamat. Halamang may lamang ugat. Ito ay ang sibuyas, ang isang halimbawa nito. Pagpito, sinong nais magbasa? Christian. Salamat. Ang halimbawa naman nito ay ang luya. Mayroong lugar kung saan angkop nilang mabuhay. Ganun din ang kanilang pangangailangan para lalong gumanda, lumago at mas maayos ang kanilang paglaki. Ang mga kaalamang ito ay mahalaga sa pagtatanim ng halamang ornamental upang maparami at mapangalagaan ng wasto ang mga pananim na nagpapaganda sa bakuran at kung minsan ay ibinibenta sa pamilihan. Mayroong iba't ibang uri ng halamang ornamental. Sino ang nais bumasa? Mga bata, huwag kayong maingay. Sino ang nais bumasa? Christian ulit. Pakibasa. Una.
Ito po, Christian. Salamat. Ang mga halimbawa ng halamang namumulaklak ay ang ilang-ilang, sunflower, gumamela, kusmus, Vietnam rose at ang zinnia. Ikalawa, sino ang nais bumasa? Sheila May. Halamang hindi namumulaklak. Ang mga halimbawa nito, ang mga halimbawa ng halamang hindi namumulaklak ay ang palmera, corn plant, Chinese bamboo, Japanese bamboo, Song of India, at ang fortune plant. Mayroong mga pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental. Basahin ang mga ito. Sino ang nais magbasa? Antoinette. Basahin ang una. Maraming salamat. Ang ikalawa, Ronaldine. Salamat. Ang ikatlo, Christian. Salamat. Pang-apat, Sheena. Salamat. Pang-lima, Christian ulit. Maraming salamat mga bata. Naintindihan nyo ba ang ating tinalakay ba itong 4? Mahusay kung ganon. Bibigyan ko kayo ng tigisang kopya para mapag-aralan ninyo ulit ang ating pinag-aralan habang nagkaklase naman ako sa baitang 5. Maliwanag ba? Mahusay. Ipasa mo ito sa iyong kaklase, Christian. Salamat. Baitang 5, handa na ba kayong makinig sa ating pag-aaralan ngayong umaga? Mahusay kung ganon. Naintindihan nyo na ba ang ating pag-aaralan ngayon? Binasa nyo ba ng maigi? Mahusay kung ganon. Magiging maganda ang ating talakayan kung ganon. Ikakamit ko muna ang ating pag-aaralan. Christian, huwag kang maingay. Sandali lang mga bata at ikakabit ko ang ating pag-aaralan.
ang ulan mga bata. Naririnig mo pa ba ako? Okay, saan yung ganda? Christian, huwag kang maingay. Huwag kang makikipag-away sa iyong kaklase. Hindi yan maganda. Kailangan ay magkakasundo kayo. Ayan. Handa na ba kayo makinig, Baitang 5? Mahusay kung ganon. Ang ating pag-aaralan ay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay. Napakagandang pag-aralan at matutuhan ang pagtatanim ng gulay. Nakagigilyo ito, ngunit higit dyan, isa itong kapaki-pakinabang na gawain. Hindi kailangan ng napakaluwang na lupain para magtanim ng gulay. Kahit sa isang maliit na bakuran ay makakapagtanim ka na. Narito ang dahilan kung bakit tayo nagtatanim na halamang gulay. Sino ang nais magbasa? Renilda! Salamat, Renilda. Ang pagtatanim ng mga gulay ay nagdudulot ng maraming biyaya sa mga pamilya. Sa paghahalamanan, dapat mong matutuhan kung paano mananatiling malusog at ligtas ang mga pananim. Maraming bagay ang dapat bigyang pansin upang mapakinabangan ng uso ang mga gulay. Ang gawain nito ay kapaki-pakinabang at nakakatulong na mapaunlad ang buhay ng isang mag-anak. Kayo ba mga bata, mayroon ba kayong tanim na gulay? Ano ito, Renilda? Salamat. Paano ang iyong paraan ng pag-aalaga nito? Maraming salamat. Ano naman sa'yo, Flora May? Salamat. Paano ang iyong paraan sa pag-aalaga nito? Salamat. Ano naman sa'yo, Romaline? Maraming salamat. Paano ang paraan mo ng pag-aalaga nito? Salamat. Ano naman sa'yo, Richard? Paano naman ang iyong paraan sa pagtatanim nito? Salamat. Paano ang iyong paraan ng pag-aalaga? Maraming salamat. Ngayon ay dadako na tayo sa pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay. Sino ang nais magbasa? Ronaline. Maraming salamat. Ikalawa, Renilda. Maraming salamat. Para naman sa pamayanan, sino ang nais bumasa? Sheena. Maraming salamat. Ngayon, idadako na tayo sa mga uri ng gulay na maaring itanim.
Una ay ang madahong gulay. Ang halimbawa ng madahong gulay ay ang kangkong, pechay, malunggay at ang repolyo. Sino makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng madahong gulay? Renilda. Mahusay. Maraming salamat. Ikalawa, ito ay ang butong gulay o legumbre. Ang halimbawa nito ay ang buto ng sitaw, munggo at patani. Sino ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng butong gulay? Sheena. Mahusay. Ikatlo, ito ay ang bungang gulay. Ang halimbawa nito ay ang talong, ampalaya, kalabasa at ang okra. Sino makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng bungang gulay? Flora May. Maraming salamat. At ang panghuling gulay ay ang lamang hugat. Ang halimbawa nito ay ang gabi, kamote at ang carrots. Sino naman ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa ng gulay na lamang hugat? Sheena. Mahusay. Mga bata, naintindihan niyo ba ang ating tinalakay? Mahusay kung ganon. Ngayon ay dadako na tayo sa ating mga aktibidad. Meron akong mga aktibidad na inihanda dito. Merong aktibidad para sa baitang 4 at merong namang aktibidad para sa baitang 5. At nagbigay ako ng tigda-dalawang aktibidad. Babasahin ko muna ang unang aktibidad para sa grade 4. Mga grade 4, unang aktibidad ay para sa mga row 1. Ito ay group activity. Paano to? Magbigay ng 5 halamang ornamental na namumulaklak at hindi namumulaklak. Isulat ang sagot sa malinis na papel at ipresenta ang ginawa sa klase. Row 1, kayo ay magbibilog. At kayo ay mag-iisip ng 5 halamang ornamental na namumulaklak at hindi namumulaklak. Isulat ito sa isang malinis na papel at pagkatapos ay presenta ninyo ito sa harapan. Maliwanag ba? Grade 4 row 1? Mahusay. Para naman sa row 2 ng grade 4, ito ay individual activity. Paano to? Lagyan ng check ang patlang kung ito ay halamang ornamental at X naman kung hindi ornamental. Isulat ang sagot sa papel. Narito ang inyong sasagutin. Row 2, ipasa ninyo ang mga papel sa mga row 2 na kasama nyo. Basahin ang panuto at unawain ito. Maliwanag ba? Grade 4 row 2. Mahusay. Para naman sa grade 5, sa row 1 ay group activity. Magbigay ng 5 halimbawa ng madahong gulay, mabutong gulay, bungang gulay, at ng lamang ugat na gulay. Isulat ito sa papel at ipresenta sa klase. So, ang gagawin ng row 1 grade 5 ay magbibilog ulit sila dahil ang aktibidad nila ay group activity at magbibigay sila ng tigli 5 halimbawa ng madahong gulay, mabutong gulay, bungang gulay, at ng lamang ugat na gulay at iprepresenta rin nila ito sa harapan. Maliwanag ba row 2 grade 5? Row 1 pala. Row 1 grade 5. Mahusay. Para naman sa grade 5 row 2, ito ay individual activity. Tukuyin kung saang uri ng gulay na bibilang ang mga nasa kahon. So, narito ang aktibidad ninyo. Grade 5 row 2. Ipasa ninyo ang inyong aktibidad sa katabi nyong row 2. Maliwanag ba? Mahusay. Ang ibibigay kong minuto para sa paggawa ninyo ng aktibidad ay 5 minuto. Sa loob ng 5 minuto ay dapat tapos na ninyo ang aktibidad na binigay ko. Maliwanag ba? Mahusay. Para sa ikalawang aktibidad, naghanda ulit ako ng
tigda-dalawa sa bawat baitang. Ang aktibidad sa grade 4, row 1 ay individual activity naman. Panuto, ibigay ang 5 pakinabang ng pagtatanim ng halamang ornamental. Isulat ang sagot sa isang malinis na papel. Naintindihan niyo ba mga bata? Ibigay ang 5 pakinabang ng pagtatanim ng halamang ornamental. Isulat ang sagot sa isang malinis na papel. Maliwanag ba? Mahusay. Para naman sa grade 4, row 2, ito ay pair activity. So, ang mga kasama ninyo ay ang mga katabi ninyo. Maliwanag ba? Mahusay. Ang inyong gagawin ay itala o isulat sa loob ng mga bilog ang iba't ibang klase o halimbawa ng 10 halamang ornamental na namumulaklak. Pumili sa loob ng kahon sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa graphic organizer. Ito ang graphic organizer na gagamitin ninyo. Ipasa ninyo sa mga kasama ninyong row 2. Naliwanag ba? Mahusay. Para naman sa grade 5 activity, row 1, kayo ay magkakaroon ng group activity. Panuto? Bukod sa mga natalakay na pakinabang na naitudulot ng pagtatanim, pag-aani at pagkain ng gulay para sa sarili, mag-isip at magbigay ng 10 pakinabang na naitudulot nito sa iyong sarili, pamilya at pamayanan. Isulat ito sa malinis na papel. Naintindihan niyo ba mga bata? Row 1 grade 5, naintindihan niyo ba? Mahusay. Para naman sa row 2, ito ay individual activity. Basahin ang mga pahayag na nasa kahon at tukuyin kung ito ba ay nabibilang para sa sarili, para sa pamilya o para sa pamayanan. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Ito ang inyong paggagayahan ng aktibidad ninyo, mga row 2. At isulat ninyo sa inyong kwaderno. Maliwanag ba? Mahusay. Bibigyan ko kayo ng tigli 5 minuto para magsagot sa ating ikalawang aktibidad. Sa loob ng 5 minuto, kailangan tapos na ninyo ang ating aktibidad. Maliwanag ba? Grade 4, grade 5? Mahusay kung ganon. Mga bata, naaalala niyo pa ba ang ating mga tinalakay kanina? Mahusay. Ano ang pinag-aralan natin sa baitang 4? Tama, tungkol ito sa pagtatanim ng halamang ornamental. Ano naman sa baitang 5? Tama, ito ay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay. So, ano ang dalawang uri ng halaman? Grade 4. Tama, ito ay ang halamang namumulaklak at halamang hindi namumulaklak. Para sa baitang 5, ano-ano ang 3 pakinabang na nasa sarili ng halamang gulay? Maraming salamat. Para sa baitang 4, ano-ano ang mga uri ng halaman? Magbigay ka ng 4, Christian. Mahusay. Magbigay ka naman ng 3, Sheila May. Mahusay. Para naman sa grade 5, ibigay ang uri ng gulay na pwedeng itanim. Romaline. Mahusay mga bata. Kayo nga ay nakinig sa ating talakayan. Tandaan mga bata, ang pagtatanim ng halamang ornamental at gulay ay mayroong magandang dulot kagaya na lamang ng pagpapaganda ng kapaligiran at ng ating kalusugan. Marami itong mga pakinabang hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa ating pamayanan. Kaya, dapat ninyo itong matutuhang itanim at alagaan dahil maaari rin ninyo itong ipagbili upang kayo ay mayroon ng pagkakakitaan. Dapat alamin ninyo ang mga halamang maaari ninyong itanim upang tumubo at lumaki ito ng maganda. Naintindihan niyo ba mga bata ang ating pinag-aralan? Mahusay. Ngayon ay dadako na tayo sa inyong pagsusulit.
Grade 4, pagsusulit. Para sa row 1, ito ay ang individual activity. Panuto, punan ang mga hinihinging kasagutan na nasa loob ng kahon. Narito ang inyong sasagutin. Grade 4, row 1. Ipasa ninyo mga row 1. Maraming salamat. Para sa pagsusulit naman ng Grade 4, row 2, ito rin ay individual activity. Basahin at tunawain ang mga tanong. Piliin at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. Narito naman ang inyong sasagutin, mga row 2 grade 4. Ayan. Para naman sa grade 5, pagsusulit. Para sa row 1, ito rin ay individual activity. Panuto, magbigay ng 5 pamamaraan sa pagtatanim ng iyong o inyong halamang gulay. Isulat ito sa iyong kwaderno at ilagay kung anong halamang ito. Kung anong halamang gulay ito. Naintindihan nyo ba, row 1? Magbigay ng 5 pamamaraan sa pagtatanim ng iyong o inyong halamang gulay. Isulat ito sa iyong kwaderno at ilagay kung anong halamang gulay ito. Maliwanag ba? Mahusay. Para naman sa pagsusulit ng grade 5, row 2, basahin at unawain ang mga tanong. Piliin at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. So, narito ang inyong sasagutin, mga grade 5, row 2. Salamat. Bibigyan ko ulit kayo ng 5 minuto para sumagot sa inyong pagsusulit. Maliwanag ba, grade 4, grade 5? Mahusay kung ganon. Para naman sa inyong takdang aralin, grade 4, magbibigay ako ng 2 at ito ay individual activity. Ibig sabihin, kanya-kanya kayong gagawa nito. Sa unang takdang aralin, panuto, sa hindi lalagpas ng 1 minuto, i-video ang sarili habang isinasagawa ang iyong pamamaraan ng pagtatanim ng halamang ornamental. Ang ornamental na itatanim ay nakadepende sa kung ano ang iyong gusto. Ipapasa ang video sa pamamagitan ng Messenger app. Maliwanag ba? Mahusay. Ikalawa, assignment, panuto, gumuhit ng isang disenyo ng halamang ornamental sa 1/4 illustration board. Kulayan ito at lagyan ng plastic cover. Ipasa ito sa takdang oras at ilagay sa aking lamesa. Maliwanag ba, grade 4? Mahusay. Para naman sa grade 5 assignment, ito rin ay individual activity at nagbigay ako ng 2 assignment. Una ay ang sa hindi lalagpas ng 1 minuto, i-video ang sarili habang isinasagawa ang iyong pamamaraan ng pagtatanim ng gulay. Ang gulay na itatanim ay nakadepende sa kung ano ang iyong gusto. Ipapasa ang video sa pamamagitan ng Messenger app, kagaya rin sa grade 4. Maliwanag ba sa unang assignment, grade 5? Mahusay. Para naman sa ikalawang assignment, sumulat ng sanaysay tungkol sa paborito mong gulay. Ibahagi rito ang masistemang pangangalaga ng iyong ginawa sa tanim na gulay. Maglagay ng sariling pamagat at isulat ito sa short bond paper. Ipasa ito sa takdang oras at ilagay sa aking lamesa. Naintindihan nyo ba ang inyong takdang araling grade 5? Mahusay kung ganon. Nasiyahan ba kayo sa ating talakayan, mga bata? Mahusay kung ganon. Maraming salamat sa inyong pakinig.